Bigla, may malakas na kalabog sa bintana sa likod ng kama. Agad akong napalingon at doon ko siya nakita. Nakadikit na ang kanyang nakakapangilabot na mukha sa salamin. Malalaki ang kanyang mga ngipin at ang dila niya ay humahagod sa bintana. Parang tinetesting kung kaya niyang pasukin ang loob. Hinila ko si Mia at nagtago kami sa ilalim ng kama. Hawak-hawak ang asin at bawang. Pikit ang mata ko, nagdarasal ng mataimtim. Sina ng buwan. Hi Clay. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasang ito, pero palagi akong natatakot tuwing naaalala ko. Siguro, ngayon ang tamang panahon para isulat ito. Sana ay mabigyan mo ng pansin ang kwento kong ito at magdala rin ng kaunting babala sa iba. Narito ang kwento ko. Nangyari ito noong taong 2005, tag-ulan sa amin sa probinsya ng Quezon. Malayo kami sa bayan. Nakatira sa isang baryo na halos nasa gitna ng kagubatan. Tahimik ang lugar, pero palaging may mga kwento tungkol sa mga aswang at iba pang mga kababalaghan sa lugar namin. Hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento dati. Iniisip ko lang na mga imbento ito para takutin ang mga bata. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Mag-aalas 10 na ng gabi nang magsimula ang hindi inaasahang bangungot. Nakahiga ako sa aking kwarto, katabi ang kapatid kong si Mia. Naririnig ko ang bawat patak ng ulan sa yero ng aming bahay. Dapat ay komportable ako, ngunit kakaibang lamig ang bumalot sa buong kwarto namin. Hindi ko maipaliwanag, pero biglang parang may mali sa paligid. Tila may mabigat na presensya sa labas ng bahay. Unay narinig ko ang kaluskos ng mga dahon at sanga na parang may bumubulong sa dilim. Naisip ko, baka hayop lang iyon, baka pusa o ibon. Pero nang tumagal, ang kaluskos ay naging mga yapak. Hindi ito basta mga yapak lang ng tao. Ito'y mabigat at parang kinakaladkad ang paa. Pilit kong pinaalis ang takot sa isip ko. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata at magdasal. Subalit, naramdaman kong gumalaw si Mia sa tabi ko. Nanginig siya. Bumulong siya sa akin. Ate, may naririnig ka ba? Oo, huwag kang mag-alala. Baka pusa lang yan. Sagot ko. Kahit ako mismo'y hindi naniniwala sa sinasabi ko. Tumayo ako at sinilip ang labas ng aming bintana. Madilim, wala akong makita sa makapal na ulap at ulan. Pero nang tumingin ako pababa, sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa bahay, may nakita akong isang bagay na gumalaw. Doon ko siya nakita, isang itim na figura na nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi ko agad maaninag ang mukha, pero ang katawan nito ay liko-liko, halos parang wala itong buto. Parang pusa ang anyo niya, ngunit mas malaki. Ang pinakamatinding bahagi ay ang mga mata nito. Pulang-pula, parang apoy sa dilim. Hindi ako makagalaw, para akong na-freeze sa takot habang pinapanood ko ito. Pagkatapos, ang nilalang na iyon ay dahan-dahang tumingala at tumingin sa akin. Pakiramdam ko'y para akong nilamon ng lamig at takot. Bumalik ako sa kama, halos hindi na makahinga. Mia, tumahimik ka.
"Huwag kang gagalaw," bulong ko. Naisip kong baka aswang iyon. Hindi ako naniniwala noon, pero sa gabing iyon, hindi ko na ito maitatanggi. Sa sobrang takot, kinuha ko ang asin at bawang na lagi kong nakatabi sa higaan, ayon sa mga kwento ng matatanda. Nang dumaan ang ilang minuto, narinig ko ang mga yabag sa labas ng aming pinto. Pabilis ito ng pabilis, parang may mabigat na bagay na humahampas sa lupa. Tumigil ito mismo sa harap ng aming pinto. Sa puntong iyon, alam kong naroon na siya. Naghintay ako, humihingal, pinipilit na huwag magpanik. Maya-maya, narinig ko ang marahan, ngunit malalim na tunog ng pagkaluskos ng pako sa pinto, na parang hinihilis ito. Halos mabaliw ako sa kaba. Bigla, may malakas na kalabog sa bintana sa likod ng kama. Agad akong napalingon at doon ko siya nakita. Nakadikit na ang kanyang nakakapangilabot na mukha sa salamin. Malalaki ang kanyang mga ngipin at ang dila niya ay humahagod sa bintana, parang tinetesting kung kaya niyang pasukin ang loob. Hinila ko si Mia at nagtago kami sa ilalim ng kama. Hawak-hawak ang asin at bawang. Pikit ang mata ko, nagdarasal ng mataimtim. Pakiramdam ko ay tumagal ng magdamag ang mga minuto ng paghihintay, pero sa isang iglap, ang mga yabag at kaluskos ay naglaho. Tahimik na ulit ang paligid, wala na ang nilalang. Kinabukasan, nagising kami ni Mia sa ilalim ng kama. Nawala na ang ulan at sumisikat na ang araw. Agad akong lumabas ng bahay para tingnan kung may bakas ang nilalang. At doon ko nakita, mga bakas ng malalaking paa, may halo ng putik at dugo, papalayo sa aming bahay. Wala kaming sinabi kahit kanino sa baryo. Ayokong isipin ng mga tao na kami nababaliw. Pero simula noon, lagi kaming naglalagay ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay, nag-iingat sa bawat yapak na naririnig sa gabi. Sana, Clay, maging babala ito sa iba mong tagapakinig. Ang aswang ay hindi lamang alamat. Minsan, dumarating sila sa katahimikan ng gabi, sa mga oras na akala mong ligtas ka. Kaya lagi kang mag-ingat at huwag mong baliwalain ang mga kwento ng matatanda. Baka isang araw, ang kwento ng mga ito ay maging totoo sa harapan mo. Salamat sa pakikinig, Jenny. Sina ng buwan.